Ang ating pong tatalakayin ngayon ay yung command to worship God together as a church. Amen. Sa Hebrew chapter 10, verse 21 and 25, ganito po ang ating pong mababasa. And having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. God bless the reading of His word. Father, we thank you and we ask thy blessings and anointing as I preach, Father God, your word. I pray that your Holy Spirit, Lord God, visit all the houses that are tuned in, Father God, sa programa pong ito. Aming dalangin na tulad ng iyo pong sinabi na hindi babalik ang iyong mga salita na walang ginawang mabuti sa iyo pong mga pinagsuguan ito. Kaya salamat po at dalangin namin bawat isa sa amin ay patuloy na maging malakas, matibay at patuloy na nagtatagumpay sa aming pananampalataya. Amen. Going to church. Amen. So it is God's command for us to fellowship together dito po sa church. Ngayon, para pong kakaiba itong mensaheng ito, kasi ngayon po ay bawal magtipon sa iglesia at ang ating pong paksa ay ang utos ng Diyos para tayo po ay magtipon-tipon for us to fellowship together and of course to fellowship with God as a church. So, nang isulat po ang bagong tipan, the church the believers were under pressure na sumamba po na sama-sama. But still, ang simbahan po o ang church ng Panginoon ay nag-strive even in the times of severe persecutions. They thrive because ang kanila pong pananampalataya ay una po ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At not forsaking the assembling. Sabi niya, huwag kakalimutan ang pagkakatipon tulad ng ginagawa ng iba. Mga nang lamig na at nanghina na sa pananampalataya, yung iba, ayaw na makipagtipon. And because of our situation ngayon, pandemic, ay nagiging mahirap po ang magsama-sama, but still we hold on sa salita po ng Panginoon na the safest place na ating pong mailalagay yung ating katawan, yung ating buhay, ay doon po sa lugar na may presensya ang Panginoong Diyos. Amen? Sapagkat saan man ang presensya ng Panginoon ay nakagagawa at buhay na buhay, alam po nyo, wala pong mananaig na mga virus. Ang dahilan po ay sapagkat ang presensya ng Panginoon po ay garantiya na tayo po ay Kanyang iingatan. Sabi nga sa aklat ng mga awit, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Sa 23:4 ng awit, doon sa 99 naman ay sa 1,
ng 91 ng awit, yung tumatahan daw sa lihim na dako ng kataas-taasan, mananahan sa kapangyarihan ng sa shadow ng makapangyarihan sa lahat. At kung itutuloy ninyo doon, iingatan kita sa anumang salot. So, let us build our faith on the Word of God. Kaya as God commanded us to fellowship together and to worship together in the church, ay maniwala din po tayo na tayo po ay iniingatan ng Panginoon sapagkat tayo po'y nagkakatipon, hindi dahilan sa atin lang gusto magtipon, kung hindi dahilan po sa nais nating sama-samang sambahin ang Panginoon at nais natin po na gumawa at kumilos bilang po katawan ng ating Panginoon at ito po yung iglesia. So we will not give up going to church kahit na po pandemic. Ngayon, na ibig ko po sabihin, maaaring dito sa building na ito ay hindi tayo pwede magtipon-tipon. Pero yung po yung ginagawa po natin, palagi natin ipinupromote na una po, gawin natin na sambahan ang bahay natin. Amen? At ngayon po, mas marami ang dapat na gumawa bilang mga pastor. Kahit po tayo ay hindi mga katulad ng iba na nagkaroon ng formal ordination, yet ang mga tatay po ay itinalaga ng Panginoon na maging mga leader ng kanila pong mga sambahayan. So manguna po tayo sa devotion do sa ating mga pamilya, mga tatay, at gawin natin pong sambahan yung bahay natin. Ngayon po na pandemic at hindi tayo pwedeng magsama-sama sa building na ito na tinatawag natin pong church, Yet, sabi nga ng Panginoon, doon po sa Matthew 18:20, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." Una po, ang church ay binubuo po ng dalawa lang at higit pa ng mga tao. Because we are the church. Hindi po building yung church. And the Old Testament, ang mga synagogue, yung mga templo, diyan po sila nag-worship sa Panginoon. Pero pagka ganito po, na hindi pwede tayo magtipon-tipon sa isang building, ay i-apply po natin yung definition ng church. Where 2 or more people are gathered together, sabi niya, there am I in their midst. Yan po yung saan man tayo nagtitipon at ang presensya ng Panginoon po ay nandoon, sabi po, yun ay nagiging church. Yun po ay nagiging dwelling place ng Panginoon. That's why kapag ka po tayo ay nagtipon-tipon sa ating bahay, binasa natin ang salita ng Diyos, alam po natin ang Espiritu ng Panginoon ay gumagawa po sa atin. Kaya nga, nagiging simbahan po yung anumang lugar na pinagtitipunan dahilan sa pangalan ng Panginoon. Amen. So, ito po yung mga bagay na dapat nating ihanda, sa ating pagtitipon. Whether tayo po'y pupunta sa building o sa simbahan na tinatawag po natin, o tayo magkakatipon sa isang lugar, sa isang bahay o sa isang mga tagong lugar dyan, ay mahalaga, meron tayo pong dapat na gawin, ihanda, para po ang presensya ng Panginoon ay makagawa po sa atin. Una, doon sa ating pong binasa, the prerequisite is we must have a pure heart. Sabi doon sa chapter 10, verse 20, 1 at saka 22. Ang sabi po dyan,
we have an high priest over the house of God, and that is Jesus Christ. Always remember, siya po ang ating pinakamataas na saserdote. At pagkatapos po, sabi diyan, He is the priest over the house of God. At pangalawa, sabi po diyan, so always remember, we will come to the church because of Jesus Christ. Because it was ordered by God na huwag tayong magpapabaya na magsama-sama. Pangalawa, sabi niya, let us draw near with a pure heart in assurance of faith. So, bago tayo sama-sama, sa pagpunta pa lang natin sa lugar na pagtitipunan natin, tayo po'y nag-pray na, nagsisi na tayo ng ating mga kasalanan, na nagawa kamalian, at hiningi natin na, Lord, gawin mo po akong marapat sa aking pagpunta doon sa simbahan, doon sa aming pagtitipunan. At lahat po tayo nagkakamali, pero ang Panginoon po ay mayroong paraan sa atin upang tayo manatili na malinis ang ating puso. It is through the grace and mercy of God. Pero our part is tayo po'y humingi ng tawad sa Panginoon at magpalinis tayo ng ating mga kasalanan. Sa 1 John 1:9, sabi niya, kung ating ipapahayag ang mga kasalanan natin, tapat at banal na tayo ay kanyang patatawarin. And therefore, bago tayo pumunta doon sa lugar, na pagtitipunan, whether in the church or in the house, tayo po ay meron ng puso na nakahanda, na handang sambahin ang ating Panginoon. Pangalawa, sabi diyan, sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Ang ibig po sabihin lang diyan ay yung ating buhay, isip ay malinis. Hindi dahilan sa hindi tayo nagkamali, kundi tayo ay nagpalinis sa Panginoon. Amen. Verse 23, sabi dito, let us hold fast. Ating hawakang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sa pagkatapat ang nangako. Alam po ba ninyo ito? When we fellowship together as Christian, as believer, tayo po ay nagkakaroon ng pagpapalakasan. Nung isulat po ito sa mga Kristiyanong Hebreo, sila po ay nasa matinding pag-uusig, sila ay nasa pangangalat, mahirap ang kalagayan ng kanilang mga buhay. Just like this time, yung pandemic, ang kaibahan lamang po, sila noon ay talagang pinapatay dahilan sa kanilang pananampalataya. Tayo naman po dito ay pandemic lang yung ating kalaban. Pero sabi po dyan, pag tayo nagkatipon-tipon, kinakailangan handa ka na hawakan mo ng matibay yung iyong pananampalataya. Without wavering, ang sabi dito, hold fast the profession of our faith without wavering. Amen. Hindi po tayo dapat na manghina. Yung sinabi ng Diyos, paniwalaan natin na ito po ay laging mangyayari, sapagkat pag sinabi ng Diyos, lilipas sa langit lupa, ang mawawala daw. Lilipas sa langit lupa, ngunit salita niya ay hindi lilipas. Ang buhay po natin, ang ating kapaligiran, sitwasyon, pabago-bago yan, pabago-bago. But the Word of God stays forever. Ito po ay mangyayari pag sinabi ng Diyos, gagawin po niya. Amen? So hold fast the profession of your faith. Do not fear. Do not rely on what you feel. Rely on what you believe. Sabi nga ni Joel Osteen, rely on what you believe, not on what you feel.
Kasi po, nababago ang ating pong nararamdaman sa mga kapaligiran. Ano? Kaya nga, dapat magkaroon tayo ng disiplina sa ating pananampalataya. Disiplina ang ibig sabihin, make it your commitment, make it your goal, na sa araw ng pagtitipon, nandun ka. Sabi ng Panginoon, huwag ninyong pababayaan ang inyong pakikipagkatipon. And the prerequisite is, we must have a pure heart, and then we must hold on to the confession of our faith on what we believe, na pag sinabi ng Diyos, gagawain niya. Pag sinabi ng Panginoon, iingatan kita. Pag sinabi ng Diyos, ilagak mo ang iyong mga kabalisan sa akin, ako'y nagmamalasakit sa iyo. Nagmamalasakit siya. And my God shall supply all our needs according to His riches in glory. Sa pamagitan through our Lord Jesus Christ. Kaya nga, mahalaga, babasa tayo ng salita ng Diyos, lagay natin yan sa ating puso, sabihin po natin yan. So these are the prerequisites o yung mga bagay na dapat nating ihanda sa ating pong bago tayo dumako sa church o sa mga lugar ng pagtitipon. So we should start yung ating pong simula ng pagtitipon ng paghingi ng tawad sa Panginoon. Or bago pa tayo pumunta doon sa lugar, tayo po ay nanalangin na at nagpalinis sa Panginoon. And then, 23, ang sabi po diyan, let us consider one another to provoke unto love and to good works. Tayo daw ay mga tinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Alam po ba ninyo, sa ngayon, na marami ang mga naghihirap, marami ang mga talagang nasa matinding pagsubok sa buhay, at hindi nakakaunti, nawala na ng pagtitiwala sa Panginoon. Dahilan po sa nangyayari ngayon. Kaya nga, napakahalaga po, lalo na po sa mga leader ng church, sa mga tatay, ng pamilya, na tayo po'y tumibay, lumakas sa Panginoon kasi ay tayo ang Diyos ay naghahanap ng mga taong magagamit po niya at tatayo bilang mga ministro ng Panginoon. Amen? Sa paraan na tayo po'y mangunguna sa mga bagay na espiritual upang palakasin ang ating mga membro ng pamilya, palakasin yung ating ibang mga kapatiran. At ang sabi din, maudyok tayo sa pag-iibigan at sa mabuting gawa. So, sa panahong ito, kung tayo po'y mayroon na maisishare, share natin ito doon sa mga wala. At maniwala kayo, ang Diyos ay bukas lagi ang kanyang mga mata at nakikita po niya ang mga anak niya na gumagawa ng kanyang kalooban. Amen? And I believe na hindi po tayo matatakot na tayo ay magugutom o tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi madali, pero mangyayari po yan. Amen? Sapagkat sinabi ng Panginoon. Okay, pagkatapos, ano ang sabi dyan? The more na mahirap ang kapaligiran, the more na dapat ang mga mananampalataya magpalakasan, the more na ang mga mananampalataya dapat ay magpanalanginan at sama-sama po na ating hingin sa Panginoon na gamitin tayo ng Diyos. Bawat isa sa atin. In whatever means, with whatever ways, whatever means na meron tayo, tayo po ay magamit ng Panginoon na gumawa ng mabuti. Amen? So sa halip na tayo mag-post ng mga TikTok dyan sa mga FB natin, ay magpatotoo ka na lang. Sa halip na mga nakakalunos na mga sama ng loob, hinanakit sa ibang mga tao,
hinanakit kung kahino, ay ipopost mo doon, it will not build our faith. Kaya ako binablock ko na yung mga hindi nakakatulong ngayon. Ay, panay na pandemic ngayon, tapos magbababasa ka pa, nung hindi makakatulong sa'yo, ay mamamatay ka na maaga. Amen. Iikli buhay mo. Ang pressure ng buhay, you have to learn how to deal with it. So, kung mga pabigat yung iyong mga pampalungkot, pampabigat, yung lahat ng iyong ginagawa, binabasa, ay pinupost mo, ay you will never succeed in your faith. Especially sa panahong ito na mahirap. On this time na kailangan natin, we need more fellowship. We need to strengthen everyone. Kung ang ating gagawin ay puro mga TikTok dyan, at puro, may puro mga daing mo, puro sama ng loob mo, puro mga pampalungkot sa buhay, puro paninisi sa ibang mga tao, ang dami kong mga binalak na nagmumura pa. Ang putya naman, binigyan mo na, ginawa mo pa, gano'n. Ako wala na akong panahon doon. So, binabala ko na. Kasi, I want to concentrate on what is good, on what will strengthen my faith, and on what will develop yung my strength. Amen? Kaya kung mga ka-Facebook nyo, panay na mga inanakit sa buhay, itong kasamaan ng Facebook sa Facebook nagsasabi, hindi dun sa tao. Kaya ang dami muna nakakaalam, minsan hindi nun totoo, minsan totoo, pero Facebook is an advertisement. Hindi nakakatulong yan. You will advertise your negative emotions, ibebenta mo siyempre. Maraming bibili dyan. Pero, anong silbi? Di ba? Wala silbi yun. Nakagalit ka, hindi mo naman kilala, nagalit dun sa isa, hindi naman kilala yung kinagalitan, it's just because of your post. So, ngayon, kaya nga, sa panahong ito, ay piliin ninyo yung inyong sasamahan, piliin ninyo yung inyong babasahin, piliin ninyo yung inyong mga gagawin. We must provoke everyone with love and good work. Amen. Sabi niya, provoke unto love and to good works. Kasi nga, mahirap itong mga panahong ito na tayo po ay nasa pandemic at pagkatapos ay hindi po makakapagpatibay yung ating mga ginagawa. Maaring totoo, maaring hindi, pero alam po natin na ang trabaho natin ay magsalita ng mga salita ng Diyos na makapagpapatibay sa ibang mga tao. Pagkatapos 25, ang sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. So, it's a command sa atin ng mga kapatiran. Even in toughest time, yung pinakamahirap na situation, ini-encourage tayo at inuutusan ng Panginoon na huwag nating papabayaan ang pagkakatipon. Never forsake or neglect the fellowship with your brothers and sisters. In whatever means, ay magpatibayan tayo ng ating pananampalataya through fellowship. Amen? At hindi po mga tsismisan ang dapat pag-usapan, kung hindi tayo ay magpalakasan at ma-provoke ang bawat isang maniwala na ang Diyos ay mabuti. Amen? Magtiwala sa Diyos sapagkat ang salita niya ay hindi po masisira. Glory to God. Kaya nga mahalaga na
sumunod tayo sa utos ng Panginoon. This is His will. Ito ang kalooban ng Panginoon. Ang pag-fellowship, ang pagpunta sa church, bilang tayo mga magkakapatid, is part of our, it must be part of our discipline sa ating pong buhay spiritual. And since this is a command ng Panginoon, dapat po ay talagang tayo ay lagi ilagay na natin sa kalendaryo at madisiplina tayo. Pag araw ng linggo, tayo po ay pupunta sa simbahan. Pagkabukas na yung simbahan. Pero pagka po ganitong pandemic, no? Tayo po ay binigyan ng Panginoon ng kaisipan, ano? Tayo po ituloy. Sa iba't ibang lugar, nag-organize po tayo na tayo po ay patuloy mananambahan sa iba't ibang mga oras at araw. Ngayong linggo, 2 yung ating pupuntahan. Kahapon, doon sa banda doon, sa may dulo. Hindi ko sabihin kasi baka punta tayo ng Poso eh. Walang pandemic ang ating pagsamba sa Panginoon. Because it's a command of God. Amen? Merong mga hindi tayo magawa because of the commandment ng tao, pero merong paraan na gawin natin ang utos ng Panginoon na huwag tayong magpabaya sa ating pakikipagkatipon. Amen? So, because it's a command, hindi dapat na ito ay i-forsake natin. Pangalawa, ngayon pa na nalalaman daw natin na ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. So, ang ibig sabihin ay sa church tayo, if the spirit of the church is really what God intended us to be, na ginawa natin yung mga prerequisite ng ating pagtitipon, ng ating fellowship, to worship God and to fellowship with our other brothers and sisters, ay magiging lugar ito na palakasan. And it will sustain our faith. Yung palakasan, pagpapanalanginan sa mga fellowship na ginagawa ng mga kapatiran, ito po ay magsisilbing tukod sa atin hanggang tayo ay datna ng Panginoon, mananatili tayong malalakas na nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos. It is only in assembling with brothers and sisters, congregating with brothers and sisters, sa fellowship, tayo po ay nakagagawa ng hindi natin magagawa sa paraan nag-iisa tayo at sa paraang tayo po ay nasa ibang mga lugar na hindi po sa fellowship ng mga kapatiran. Pangatlo, yung blessings of fellowship. Alam nyo, ito'y lagi kong tinatalata sa awit, Psalm 133 verse 1. Sabi diyan, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So, when we fellowship each other and we worship the Lord together, sabi po doon, how good and how pleasant. Ang ibig pong sabihin ay, sabi doon, anong pagkaganda, sabi sa Tagalog, at pagkadalisay, sabi niya, anong pagkaganda at kabuti sa mga magkakapatid na tumahang magkakasama sa pagkakaisa. That's fellowship. And the result is good and pleasant. Ibig sabihin, mabuti at kasiyasiya. Alam niyo kung bakit? Kasi there is always peace, there is always blessing, there is always strength, and there is always anointing. Power of God ay nare-release para po gawin niya yung dapat gawin
when we dwell together in unity, in fellowship sa Panginoon. Kaya nga, sabi ni David, 122 ng awit, verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So, nagagalak daw po siya na siya po ay ayain na tayo pumunta sa bahay ng Panginoon. Or in a fellowship. Sabi niya, there is, parang sinasabi dito, ang lugar na siya'y masaya na kanyang pupuntahan ay yung lugar ng Panginoon. Amen? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. At doon sa isa pang talata, sa awit 27, talatang 4, sabi dyan ng awit, Psalm 27:4, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Sabi niya, ito ang aking pinakananasa sa aking buhay. One thing, sabi niya, one thing I desire. One thing I desire. Is it our desire palagi na tayo ay nasa church? Amen. Ulitin ko po, ito po ba'y ating pagnanasa? Is it our joy? It is our desire na tayo ay palaging nasa bahay ng Panginoon. Amen. It is our joy, hallelujah, and our desire. Pag tayo ay masaya sa pananampalataya sa Panginoon, ang masaya po, alam po ninyo, ay laging nagtitipon. Amen. Ang malungkot ay laging nag-iisa. Ang masaya, laging mayroong kasama. Kaya sabi dito, this is one thing I desire. Sa lahat ng bagay na gusto niya, inilagay niya sa unahan ang pagpunta niya sa church, ang kanya pong gagawin, pangunahin, na siya ay makatahan sa bahay ng Panginoon. Hindi lang po sa ilang taon ng buhay niya, kung hindi sabi niya, all the days of my life. Bakit? His reason is to behold the beauty of the Lord. And it's a blessing. Sabi niya, doon sa house of the Lord, pumupunta siya doon. Ito ang kanyang ninasa para masdan, malasin, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple at magtanong sa kanyang templo. Behold the beauty. That's why tayo po ay nagwa-worship, di ba? Maawit tayo. And kung tayo pinaparito, for that purpose, ang presence po ng Panginoon ay magiging makapangyarihan. That's why kung tayo po may mga kabigatan, at tayo kamali, tayo nagkasala, prerequisite, magsisi ka na doon sa bahay mo bago ka pumunta sa pagsamba sa Panginoon. At hawakan mo mabuti ang iyo pong pinananampalatayanan na salita ng Diyos na it will always do good for you because gagawin ng Diyos ang lahat ng kanyang sinabi. And then, we will enjoy the beauty, the presence of the Lord as we worship together. Kaya nga sabi niya, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Pagkatapos, ang sabi dito, 5. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion, in the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. Sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan, iingatan niya ako na lihim sa kanyang
kulandong, sa kublihan ng kanyang tabernakulo, ikukubli niya ako, kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bat. Ito po ang dahilan kung bakit I enjoy and I believe na people will be more protected na mga pumupunta sa simbahan at sumasamba sa Panginoon ng tama, ng tunay, na tayo po ay mas napoprotektahan ng presensya ng Panginoon. Even in time of trouble, sabi niya, He will hide me in His pavilion. And verse 6, and sabi niya, and now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in His tabernacle sacrifices of joy. I will sing, I will sing praises unto the Lord. Hallelujah. Kaya nga, masaya siya. So, in closing, lagi po nating tatandaan na anumang bagay sa mundong ito lilipas. And we thank God na ikinonect tayo sa walang hanggan. And one very important place to be in connection with our spiritual life ng ating buhay kasama ng Panginoon is going to church, worshiping Him, inquiring in His temple, and fellowshipping with other brothers and sisters. At ang sabi doon sa 1 John 2, verse 15 to 17. Sabi diyan, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Remember, sabi diyan, lahat ng bagay sa mundong ito, lahat ng desire natin sa mundong ito, lahat ng hinahawakan natin sa mundong ito, and the world system itself, it will come to an end. But, sabi niya, he who doeth the will of God shall abide forever. Yun daw gumagawa ng kalooban ng Panginoon ang mananatili magpakailan, kailan pa man. So sabi, huwag niyong pababayaan ang inyong pagkikipagkatipon. Katulad ng ginagawa ng iba, lalo pa ngayon na nakikita ninyo, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. So let us strengthen our faith, our commitment na tayo po ay patuloy na maging masigla sa pakikipag-fellowship even in this time of pandemic. Organize your family, mga tatay, para tayo po ay mag-devotion, umawit sa Panginoon sa atin pong mga bahay, kasama po ang ating mga anak. Gawin natin ang mga bahay natin na bahay-sambahan. Salamat sa Diyos.